pambababae ni Tulfo, napaka ano pala. Ito ito grabe pala yung senator na ito O kasi dahil nga umamin na. Dahil umamin na rin yung kapatid na si Ramon Tulfo na may kalyo na sa utak. Siguro nag-uulyanin na. Hindi pa man dinidinay nung kapatid niya dahil epal siya. Nilaglag niya yung kapatid niya at siyang sinabi niya na ito daw si Rapi Tulfo, mga bossing. Kung sakali man daw, siya man daw may kargada pang tumitigas. Pag may kargada daw na tumitigas, natural maghahanap yan. Tapos sabi niya yung kapatid niya, mas mabuti na daw na mambabae yung kapatid niya kaysa man lalaki. Kasi daw mas masama daw naman lalaki. Walang hiya inano na nga sinabihan pa yung mga bakla na masama man lalaki. Tapos inaano pa nila, normalize pa nila yung pambababae ng yung pambababae nila. Kasi ganito yan. Ito nakakainis dito Ito si Erwin Tulfo kasi, ang hilig nito makialam sa problema ng may problema. Karamihan ng mga tinutulungan dyan sa Rapi Tulfo in Action yung mga lalaki na nambababae, babae na nalalaki, mga nag-aaway-away na mag-aasawa, magsosyota at kung ano-ano pa. So talagang galit na galit si Tulfo dyan. Pinapahiya niya pa. Dinidemanda nila yung mga na yan, nakikiapid na yan. Tapos yun pala siya rin. May asawang naturingan, may mga anak, halal ng taong bayan, tapos immoral. Sabi ko nga sa inyo, si Kiko Barsaga, panay lang ang sigaw ng Marcos resign, Marcos magnanakaw, Marcos adik, kung ano-ano pa. Natanggal na siya ngayon diyan sa natanggal siya diyan sa Congress dahil sa mga unethical na mga bagay na yan. Ito, hindi ba unethical to? Hindi ba unethical na ikaw ay may asawa tapos ikaw ay nagbabayad ng babae para tsuktsakin? Hindi ba? Kasi kung titingnan mo, si Pulong Duterte, pera naman niya yung ginagamit niya para pang-travel. Baka naman sabihin nyo, pera naman ni Tulfo yan Pera naman ni Tulfo yung ginagamit niya. Wala kayong pakialam kung gamitin niya yan sa pambababae o bakit sa kanya okay lang. Bakit sa mga Duterte hindi okay yung ganyan? Huwag tayong double standard. Hindi ba? Pakinggan natin tong na to. Na-delete na daw itong video na ito Pina-delete. Pero dahil magaling ang mga balateros, ayan, may nag-edit pa at pakinggan yung isasabihin ng babae. Senator, magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. So ibig sabihin, mas malaki yung binayad niya rito. Kasi yun tip So ibig sabihin, may serbisyong ibinigay si ate kay Senator. May serbisyong binigay si ate kay Senator. Kaya binigyan siya ng tip. At kung yung tip niya 300,000, magkano kaya yung bayad ni Senator dito kay ate para laruin yung kanyang bombilya? Palang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Aabot ng 250 to 300. Ibig sabihin, hindi lang isang beses nangyari. Ibig sabihin, baka merong unang encounter, 200. Pangalawang encounter, 250. Pangatlong encounter, 300. Baka yun yung pinakamalaki. Pero, 200 to 350. 250 to 300,000. Laki so imagine, no? Sa tip pa lang, kung mga ilang beses na, baka gumastos na ng 1,000,000. Magkano kaya ang ginastos dun sa aktual na paglalaro ng apoy? Yari tayo dyan. And then, wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang Senator. Wala pang nangyayari Yun sinabi ni babae. Wala pang nangyayari. So ibig sabihin, may mangyayari. May nangyayari. Kasi wala pang nangyayari, nagkakabayaran na ng ganyan, di may nangyayari. Hindi lang natanong dito kung magkano binabayad pag may nangyayari. Pero sabi, wala pa nangyayari yun Wala pa. Tip lang yun. Pag may nangyari, galante. Grabe napaka-no. Opo. Napaka-generous pala nila, kasi galing sa tax. Oo nga, mga galing sa tax. Si Ako, yun na nga, makagaling sa tax, di ba? Yun ang problema. Halal ka ng tao. Okay lang yan, magmanyakol ka kung gusto mo. Gusto mo mangkalikot ka ng mga butas ng may butas, okay lang man yan siguro kung hindi ka politiko. Pero kung binoto ka ng taong bayan, tiwala ng taong bayan, yung ginamit mo,
para yung ginamit para makaupo ka diyan tapos putang ina manyakis ka pala. May asawa ka na, nakikiapid ka pa. Uy, nasa 10 utos ng Diyos yan ha. Bawal yan, masama yan. Oo, hindi ko alam kung pang ilan yan sa utos ng Diyos. Pero kasama yan sa utos ng Diyos. Grabe, Diyos nga, hindi nyo masunod. Taong bayan pa kaya. Sama yan ha. O, diretso. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Oh, may first letter, may R. Tapos may Y. Sa first name ha. R, tapos may Y. Uy, kayo na bahala mag-isip. Sabi ko nga sa inyo, madali naman talagang isipin kung sino yan. Pero, sobrang ano naman to. Sobrang obvious naman nito. Tsaka, ang nakakatawa nga kasi, nilaglag na siya ng kapatid niya eh. Nilaglag na siya ng kapatid niya. Yung kuya niya mismo, nagpapatunay na itong senador na to, malibog talaga. Makati pa sa higad. Oh, ito, hindi naman taga Makati to. Taga Quezon City. Pero mas Makati pa sa Makati. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. Ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. Oh, last letter daw F ha. Akala natin last letter F. Ang hirap ng F. Last letter, walang senador na may last letter na F. Pero babaguhin niya. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second pangalan. Oh, second to the last yung F. So, yung pangalan daw may R at may Y. Yung second last ng last name niya, second letter, F. R, Y, F. Tang ina niyan. Ang hirap bang hulaan yan? Oh, di ba? Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Parang So, dun pa lang. So, ito nga, bakit natin to ipinapalabas? Kasi nga, ang dami na mga taga-gobyerno ngayon ang binabatikos, ang ginagamit itong ethics na ito. Sabi ko nga sa inyo, si De Lima, di ba? Umamin pa siya na may asawa yung driver niya, pero kinalantari niya. Frailties of a woman. Hindi man na ethics yan. Ito si Rufy Biazon ng Muntinlupa. Oh, guilty po yan ha. Guilty po si Rufy Biazon sa malversation tsaka sa basta sa pagdating sa pondo ng kanyang distrito. Paggamit ng pondo ng kanyang distrito, may kulong po yan 6 to 8 years. Tapos meron pa siyang perpetual disqualification pero mayor pa din ng Muntinlupa. Oh, so di ba dapat tinatanggal ng mga hayop na yan? O ngayon ito si Kiko Barzaga sinuspinde sa Kongreso dahil lang sa kanyang paglaban at pagiging vocal sa mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Pero itong mga senador na ito na mga immoral, may mga asawang naturingan tapos ang lilibog. Hindi ba yan yung mga dapat na Tapos ito pang nakakatawa dyan kasi dahil may involved na pera, nakakatakot kasi baka mamaya yan, pera na ng taong bayan yung ginagamit nila, hindi na nila pera. Although, sige, ipagpalagay na natin na si Raffy Tulfo ito ha. Although, alam ninyo mga bossing na, although bilyonaryo siya, kaya ngayon nakakapagtaka, paano naging bilyonaryo ang isang Raffy Tulfo? Di ba wala naman siya negosyo? Tingnan lang natin ha. Di ba yan ang mga dapat nila lifestyle check? Wala man siyang negosyo.
hindi naman sila si Henry C. Hindi naman siya anak ni Henry C. Hindi naman siya anak ni Lucio Tan. Hindi rin naman siya Villar. Hindi naman siya Gokong Wei. Hindi rin naman siya Aboitiz. Hindi naman siya Ayala. Pero paano naging bilyonaryo siya? Ano lang ba ang trabaho ng mga tulpo noon? 'Di ba sabi nga ni Erwin Tulfo, 'di ba? Kaya siya nagpunta sa ibang bansa at niloko niya yung Amerika. Kaya ako niloko yung Amerika dahil kailangan kong pambili ng diaper ng anak ko. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi sila kayamanan. Hindi naman sila naghihirap pero hindi sila kayamanan. Napag-abogado naman si Ramon Tulfo. Pero sa kanilang tatlo, si Ramon Tulfo lang man nag-abogado. Although nakapag-aral din naman yung apat na yan. Yung tatlong kapatid, si Rapi, si Ben at saka si Erwin, nakapag-aral man sila. So ibig sabihin, hindi sila naghihirap pero hindi sila bilyonaryo. Paano sila naging bilyonaryo? O si Coco Martin ba bilyonaryo? Sila Piolo Pascual ba bilyonaryo? Kasi artista din yan. Marami din mga proyekto yan. Bilyonaryo ba? Si Chris Aquino ba bilyonaryo? Hindi ako sure kung naging bilyonaryo sila na naging showbiz sila. Pero ito mga to, mga bida to sa pelikula. Sila Philip Salvador. Bilyonaryo ba si Philip Salvador? Hindi naman yata. Paano naging bilyonaryo si Rapi Tulfo? Meron lang naman siyang iisang show sa TV5, yung Rapi Tulfo in Action. Paano? Sabihin na natin sa YouTube, yung kanyang YouTube kasi sobrang lakas sa Pilipinas yata siya ang pinaka malakas kumita na YouTuber. Siguro sabihin na natin at 10 million per month yung kanyang kinikita sa YouTube. With all the people na binabayaran niya sa production niya, hindi ba? So I don't think na magiging bilyonaryo ka. Unless talaga meron ka talagang napakalaking investment, meron kang mga negosyo, di natin alam. Pero billions? Naging bilyonaryo ka sa loob lang ng ilang taon? Di ba nakakapagtaka yan? Di ba yan ang dapat na nila lifestyle check? Sabihin natin mayaman yung asawa niya. Yung asawa niya, ano bang apelyido? Gaano ba kayaman yun? Lucio Tan ba yun? Henry C ba yun? Villar ba yun? Nakakapagtaka lang. So ito yung mga dapat na iniimbestigahan natin. Grabe, no? Grabe talaga. Grabe. Naku po, nakakapagtaka talaga itong mga nangyayari sa bayang Pilipinas. So ito yung mga issues ngayon na kinakaharap natin na putang ina nakakatawa talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.